Hello po mga kabayan, magandang gabi po sa inyo. Ngayon nandito ako sa labas ng bahay, dito sa may hallway namin. Kasi sa loob ng bahay, wala po kasing kwarto tapos maingay yung mga bata. So ngayon mag-share lang po ako ng aking experience nitong araw lang po mga kabayan. Actually, hindi po ako nakagawa ng content dahil nga sa nangyari nitong umaga lang. So ang i-content ko na lang itong experience kong ito. Kanina umaga alas 9, hindi kami nag-break time ng kasama ko kasi tinatapos namin yung trabaho sa labas dahil napakalamig. Gusto namin matapos agad bago kami mag-break time. Ngayon habang ako nasa ladder sa itaas, nagdidrill ako, biglang dumaan itong kababayan natin, Pilipino. First time ko din siya nakita. Ang kasama ko na Pilipino na isa, nasa baba siya. At yun, nagkausap sila hanggang napalingon siya sa itaas sa akin. At nakilala niya ako na ikaw ata yung vlogger. Ayun, nagbiro-biro lang ako kasi nagtawan-tawanan pa nga sila sa baba, nagbibiro. Sabi ko sa kanya, hindi po ako yung vlogger. Tapos tumawa ako. Sabi ng kasama ko, oh yan po yung vlogger. Ikaw pala yung vlogger na kung saan namumulot ka ng basura. Sabi niya sa akin. Alam mo ba, yung pamamulot mo ng basura ay kinakahiya mo yung Pilipino, minamaliit mo yung mga Pilipino. Ngayon mga kabayan, sabi ko ano kayong sinasabi nito, nagbibiro kaya to siya? Kasi hindi ko naman to siya kilala eh. Nakilala niya lang kung bilang vlogger. Tumahimik na ako, patuloy ako sa pagdidrill. So hanggang hindi pa rin siya tumigil, huwag mong ganyan yung mga Pilipino, sabi niya sa akin. Parang tonong Bisaya siya. Feel ko Bisaya siya. Huwag mong ganyanin yung Pilipino kasi pinapahiya mo yung Pilipino sa pagmamasura mo. Ngayon, dahil medyo nakakuha na ako, hindi natin maiwasan, tao lang tayo kahit anong tigil natin. Binabalik-balik niya kasi, huwag mo ipahiya yung mga Pilipino. Minamaliit mo yung mga Pilipino. Sumagot ako, boss, ano ba? Ano ba? Tapos sabi ko sa kanya, kasi parang hindi ko masyadong narinig kung totoo ba na sinasabi niya minamaliit ko yung mga Pilipino. Ano boss? Yung mga Pilipino minamaliit mo? Bakit po minamaliit ko sila? Paano ko sila minamaliit? Sabi niya sa akin, kasi namamasura ka, pinapakita mo na minamaliit mo yung mga Pilipino. Huwag kang mamasura, huwag kang mag-content ng ganun. Sabi niya sa akin, medyo uminit din ako. Sabi ko, lumaki ako sa hirap. Gusto ko makatipid. Kasi nung nakaraan, may content ako na namasura kami ni Mrs. Kinuha ko yung stroller dahil magbabakasyon na kami sa Europe. Nag-isip kami ni Mrs. na bibili kami ng stroller kasi doon namin ikakarga yung anak namin habang magta-travel kami sa Europe. Sabi niya naman kaya yung nakita ni Mrs. yun, sabi niya daanan natin may stroller sa kalsada sa may basurahan. Kaya sabi ko para content na din. So kinuha namin, may bike pa nga doon hindi ko kinuha. Yun pala yung nakita niya na vlog na masura ako. Sa kanya ay minamaliit ko daw yung mga Pilipino dahil nga namamasura na lang. Nagkasagutan kami. Sabi ko, huwag kang ganyan. Sabi ko, content ko to. Hindi ko naman sila minamaliit kasi gusto ko makatipid. Mahirap lang ako eh. Tapos ngayon, umalis siya, naglalakad siya. Tapos sabi ko, wag mo akong ganyanin boss kasi hindi ko naman minamaliit yung mga Pilipino. Bumalik siya. Ngayon nagpapakilala siya sa pangalan niya. Ako nga pala si ganito. Itanong mo, sabi niya sa akin, itanong ko daw yung pangalan niya dito sa NOC kung sino daw siya. Sinabi ko naman sa kanya, ako si Ryan din. Tapos nag-shake hands siya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, sana wag mo naman sabihin namin na maliit ko yung mga Pilipino dahil yung content ko ay pamamasura para may magamit ako, makatipid. Sabi niya, maling-mali talaga yung content mo eh, maling-mali talaga. Hindi dapat yung ganun yung content mo. Ngayon, pinapa-explain ko sa kanya kung saan yung mali doon. Basta sinasabi niya lang mali, wala naman siyang sinasabi na ano. Hanggang sa umalis na lang siya, dumiretso siya at hindi na siya kumausap sa akin. Nagpatuloy na lang din kami ng trabaho pero ako, nakasagot na ako sa kanya. Ngayon mga kabayan, ako ay 6 years nagtrabaho sa Saudi Arabia. Yung mga katrabaho ko doon, mga Pilipino kami, halos lahat talaga Pilipino kami sa isang kumpanya. Isa yung university school, maraming mga office, eskulahan. Ako naman ay electrician.
sari-sari, mga ugali ng mga Pinoy, mayroong nagsisiraan, naglalaglagan. Pero ako, never akong nagkaroon ng kaaway doon sa tinatrabuhan ko sa Saudi Arabia. Kasi ako, tamang trabaho na ako. Hindi naman ako nakikisaw-saw dyan sa mga supervisor. Kasi may mga supervisor, may leadman, kung ano pa yung may mga mata, magsusumbong sa bus. Uso din kasi yun sa Saudi Arabia. Dito lang talaga ako sa Greenland, hindi nakaranas na may magsumbong sa iyo kung anong gagawin ng kapwa mo Pilipino. Kasi yung kasama ko dito, isa lang Pilipino. At saka yung kasama ko na Pilipino na yan, ako din yung nagsabi sa kanya na mag-apply dito. Magkasabay kami papunta dito. Sa awa ng Diyos, hindi na kami nag-away, wala na kami pagtatalo. Ayaw niya din kasi yung mga issue ng mga salita-salita, ayaw niya yun. Kaya yun ang nagustuhan ko sa kasama ko. Ngayon mga kabayan, napaisip ako, bakit may ganung mga tao? Wala ka namang ginawang masama. Tapos sasabihan ka na minamaliit yung mga Pilipino. So gusto niya siguro na kailangan kong ipakita na nasa Greenland ako, maganda yung buhay ko, bibili ako ng cellphone, ganun siguro hindi ako maghirap. Kasi gusto niya mataas siguro yung standard kasi kaya nadadamay siguro siya kasi nga iba yung lifestyle niya. Ako wala akong pakialam sa kanya kung ano yung lifestyle niya. Wala din akong pakialam kung matagal na siya dito or ano siya. Marami sila dito kamag-anak. Kasi ako dito mag-isa lang ako. Hindi ko siya hindi ko siya pinakialaman. Ako yung nagba-vlog dito. Yung vlog ko tungkol po sa pag-inspire ng mga tao. Wala akong pinagyabang. Mayroon mang mga sahod na pinost ko. Ako mga kabayan, mayroon naman akong Facebook page. Alam niyo po yung Facebook page ko sa mga hindi nakakaalam. 2.4 million. 2,400,000 ako. Salamat po sa mga solid followers. So, dati, nung bago pala ako nagbablog, wala naman ako nakikitang mga comment na mga negative. Parang hindi ako napapansin sa mga comment. Nung bilang lumubo, doon ko na nakikita na mayroong mga taga Greenland, dito mismo sa Nok, na sinasabihan akong nagyabang daw ako. At yung mga sinasabi ko daw dito ay mga mali-mali. Ako, wala naman akong masabi sa kanila kasi opinion nila yan. Tayong mga tao kasi, mayroon tayong kanya-kanyang opinion kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo magsalita. Hindi mo mapilit yung isang tao na gustuhin kanya, suportaran kanya, ipapalo kanya. Hindi mo sila mapipilit kasi yung tao makukuha mo siya kung depende sa content mo. Kung nagustuhan niya, hindi ipapalo kanya. Pero kung hindi, kahit gaano pa man kaganda yung content mo sa kanya, mali pa rin yun. Kaya yun, hindi ko lang alam mga kabayan kung sino siya, kung mataas ba yung posisyon niya dito, kung may-ari ba siya ng kumpanya, kung may mga anak ba siya dito na malalaki, kamag-anak. So, siyempre ako, siyempre, ingat din tayo kasi dito pala mga kabayan, no, tama talaga yung sinasabi ng kasama ko. Nung ako'y bago palang dumating dito sa Greenland, may nagsabi sa akin na huwag kang kumpiyansa sa kapwa mo Pilipino, huwag kang magtiwala kasi sila yung lalaglag sa'yo. Minsan parang nasasagot ko siya na wag naman sana ganyan kasi pare-pareho lang tayong mga Pilipino, huwag natin silang sabihan ng ganyan, huwag nating pag-isipan. Parang minsan magkakatalo pa kami nung kakilala ko kasi madalas niya parang pinagmumukha sa akin na gusto niya daw kasama yung ibang lahi kaysa sa mga Pilipino. Medyo nasasaktan ako kasi ako'y Pilipino din siya. So parang ninalaglag niya. Ngayon parang napagtanto ko na parang totoo nga yung sinasabi niya na yung mga Pilipino umangat ka lang konti. Nagkaroon na ako ng followers mga kabayan ng milyon. Mayroon ng iba na kung makakomment parang below the belt. Pero ako, hindi naman ako naapektuhan kasi kung naapektuhan ako, siguro hindi ko na tinuloy yung Facebook page ko, pag-content creator ko. Kasi bilang isang content creator, dapat mong malaman kung paano ka kontrolin yung sarili mo. Kasi isa ito sa pagbibigay sa yung stress kung dadamdamin mo. Dapat labas lang sa tainga. Kung alam mong may content ka na mali, i-adjust mo sa sarili mo kung ano yung maganda. Kung alam mong mabuti at gusto ng mga tao, ipagpatuloy mo. Kasi may mga content naman kasi minsan, hindi naman perfect yung content creator. Minsan may mga content sila na hindi din maganda. So minsan dinidelete ko yung medyo nakaka-open kasi hindi maiwasan yung mga kabayan Nakala mo okay pero sa kanila hindi pala maganda. So minsan dinidelete ko yan. So ito lang ay shinare ko lang na mayroon palang ganito
At first time ko nagkaroon na ganito na nakipagtalo ako sa isang tao na hindi ko kilala. At never kong naranasan kahit naman sa Pilipinas na may kaaway ako. Ayaw ko sa lahat na makapagsalita ako ng masakit sa kapwa ko. Kasi nga ako ay lumaki na isang Kristiyano. Tinuturo ng mga magulang ko kung paano maging mabuting tao. Kahit minsan makasalanan tayo mga tao. Pero natutunan ko naman kung paano magpatawad, paano kumalma. Pero dahil tayo ay tao lang, makasalanan din, minsan may time din na nakakasagot tayo. So, hindi ko lang alam kung ano na yung sinasabi ng tao na yon kasi nasagot ko siya. Mayroon akong video dito, pero hindi ko pinost kasi for security lang yan mga kabayan. Hindi ko siya kailangang i-post. Yun lang po ay para evidence ko lang. Kung ano man mangyari, at least may ron akong ebidensya na mismong sinasabi niya doon na yung content mo ay hindi maganda. Hindi daw maganda dahil nga ako'y namamasura. So ito lang yun ang gagamitin ko ay para protection ko lang kasi wala akong alam kung anong mangyayari dito. Ako'y mag-isa lang dito. Kung siya marami sa mga kamag-anak dito. Alam mo naman yung mga Pilipino, minsan hindi naman sa nila lahat ko. Ay, minsan tulong-tulong yan sila. Pero dito sa Greenland hindi naman ako nangangamba. Hindi lang ako basta-basta pupunta sa mga bahay dito na hindi ko man mga kakilala. Ako mga kabayan, tamang vlog lang naman ako sa labas, bahay. Kasi isa sa mga iniwasan ko dito, alam mo po, yung mga kababayan din natin. Kasi nga, kung nakikita nyo sa aking content, yung mga sinasama ko sa video, kadalasan sila yung nagre-request nga. Isama ko daw sila sa video. Sa Facebook page ko kadalasan yun kasi Facebook kasi yung uso. So doon binibideo ko sila, nagpa-shoutout sila. Pero pag hindi sila nagsasabi sa akin, hindi po ako nag-aalok na sabi ko na sama ka sa vlog ko. Hindi ko sila inaalok. Pero may time yan na nag-alok ako ng isa. Pero yung mismong ka-close ko talaga, nag-video kami. Kasi bago ako magsama man ng isang tao, magpapaalam muna ako sa kanya. Mamaya kung hindi pala maganda yung kanyang mood, ayaw niya pala magpakuha, tapos nag-video-video ka. Kasi hindi naman bilang isang content creator, hindi naman basta-basta na mag-video ka lang dito, tapos may nahagip ka, ayaw niya pala, di magkakaproblema ka. So, ganyan ang dapat tandaan. So, yun lang mga kabayan, sinare ko lang na tama pala minsan yung sinasabi ng kakilala ko na yung lalaglag sa'yo, titira sa'yo yung kapwa mo lang Pilipino. Pero parang ayaw ko lang matanggap kasi nagkaugalian ko na yung isang Pilipino, ang tunay na Pilipino, nagtutulungan, nagbibigayan, hindi naglalaglagan. Pero sa panahon kasi ngayon ay modern na, kaya talamak na yung ganyan kahit nasa social media. Dito po sa Facebook page ko mga kabayan, marami pong nag-aaway na mga content creator, nagpaparinigan. Pag makita lang yung isang content creator na restrict, violation, ipopost niya, screenshot, tapos tawanan. So, wala tayong magawa kasi iba-iba kasi ng ugali. So yun lang mga kabayan, ayaw ko pong matulog na mayroong kaaway. Ayaw kong mag-isip habang nagtatrabaho na may iniisip. May iniisip akong galit sa isang tao. Kaya sa akin yung ganyang mga sitwasyon, mabilis lang mawala kasi yan, pinagpadasal ko lang sa Panginoon at hindi naman ako yung tao na nagtatanim ng galit. At hindi ko din maisip minsan dito sa YouTube ko mga kabayan, ako nagpapasalamat dito. Wala talaga akong nakikita dito na yung binabash ako na kinaiinggitan. Meron dito mga comment lang na about lang sa gusto nila, ganito. Sa YouTube, hindi talaga ako na makikita dito na binabash ako. Dati meron, pero ngayon hindi na masyado. Pero sa Facebook page ko, napakaraming basher kasi halos tao ay hindi gumagamit ng Facebook page. Nandun lahat mga kabayan. Kung hindi nila magustuhan yung post mo, magko-comment yan. Pero ako kasi, iniisip ko, tao yan eh. May karapatan siya kung ano yung gawin niya sa buhay. Basta sa isip mo, sa ginagawa mo, wala kang inaapakang tao, maganda yung content mo. Kasi yung content ko, about talaga sa pagtatrabaho dito sa abroad. Na pinapakita ko na may opportunity dito sa abroad kung hindi ka swerte sa Pilipinas. Pinapakita ko din dito yung lifestyle ko ay patungkol sa mga tao na may pag-asa ka pang magbago yung buhay mo. Kasi ako mga kabayan, kung nasa Pilipinas lang ako, hindi ko po alam kung anong swerte ko sa Pilipinas. Kung hindi po ako nag-abroad, siguro nandun lang din ako sa farm namin, nagtatrabaho.
maliit lang din yung farm namin at hindi naman ganun kadali kumita ng pera. Pero sa nag-abroad ako, naramdaman ko po na kahit paano unti-unti po akong nakaipon at kumikita. At balak ko rin mga kabayan na hindi na ako tatagal dito sa abroad pag nakaipon ako, nagkaroon ako ng negosyo. Kasi napakasarap pa rin mabuhay sa Pilipinas pag meron ka lang pera, yung gigising ka na magluluto ka ng kung anong gusto mo kasi maraming pagkain doon. Yun namimiss ko sa Pilipinas. Dito kasi mapili lang yung pagkain dito at medyo wala ka talagang magagawa dito na kuan, lalo na pag ganito winter. So yun lang po ang kinukuhan ko sa kanila, na binibigay ko po na inspiration sa mga tao na gustong magtrabaho abroad. Kung gusto ka, may mangyari sa buhay mo, na may mga bagay na gusto mong makamit, kung hindi ka swerte sa Pilipinas, pwede kang mag-abroad dito pwede kang magtrabaho abroad. Pero kung nasa Pilipinas ka man, maganda na yung buhay mo, ay mas mabuti dyan ka na sa Pilipinas, kasi ang pag-abroad hindi din siya madali, mahirap din siya, ay sakripisyo din siya. Iiwan mo yung comfort zone mo sa Pilipinas. So yun lang po mga kabayan, balik kinuwento ko lang yung nangyari dito sa akin, at para mayroon ding idea yung mga kapwa natin, mga Pilipino, pag nag-abroad ka, ma-aware din sila at hindi na din sila manibago na mayroon pala tayong mga kababayan na ganun. Kahit masakit mga kabayan, tanggapin na natin yung katotohanan, mayroon talagang tao na ganun, na hihilain ka pababa imbis na suportaran ka. Pero ako naman, wala naman akong masama na nararamdaman na sa kanya, kasi hindi naman ako nagtatanim ng galit. Hindi ko lang alam kung sa kanya, kung na-offend ba siya sa sinabi ko, or hindi ko lang alam kasi hindi ko siya kilala. Yung mga tao dito sa Greenland mga kabayan, halos hindi ko kilala. Ilan-ilan na yung kilala ko dito, kasi hindi ako kasi yung tao na magala dun sa kabilang bahay tapos kilalanin kung sino. Kahit nasa Pilipinas, pag nagbabakasyon ako, farm lang ako, bahay, yan, pamilya, barkada, hindi nga ako nakapunta ng bahay ng mga barkada ko eh. May barkada lang ko isa pumunta ng bahay, yun lang, kasi hindi naman ko nagiinom. So yun lang po mga kabayan. Sa susunod, bukas magkukontent po tayo, at maraming salamat. Hanggang dito na lang po, and God bless you all po.